What's up sa inyo mga tol? Panibagong buhay, panibagong araw na naman tayo. It's your boy Jeff. Ngayon naman, pag-uusapan naman natin yung pagkakaiba ng driving sa Pilipinas, driving dito sa UAE. Kasi ang driving dyan sa Pilipinas, more on diskarte. Ang driving naman dito sa Dubai, more on discipline. When I say discipline, dito, sobrang daming camera. Dito napaprioritize yan, yung mga broken lane, mga solid lane. Diyan kasi sa Pilipinas, kahit double solid lane, pwede kang umovertake. Dito, mga kanto lang mga traffic enforcer. Ang pedestrian lane, sobrang iniingatan. Hindi ka basta-basta pwedeng mag-pass through. Stoplight dito, ginagalang, overtake, mga lane discipline. Sobrang importante dito kasi sobrang daming camera. Wala kang makikitang enforcer. Nakikita mo lang ang mga polis dito kapag aksidente, ganong fines niya. Sa lane discipline, 400 dirhams. Nasa 6,400-ish. Malupit dito, beating the red light dito, 50,000 dirhams. Sa Pilipinas naman, more on diskarte. One thing na napatunayan ko, kung ano yung driving mo sa Pilipinas, hindi siya 100% applicable dito sa UAE. Kumbaga dito sa UAE, as what I've said, more on discipline. Hindi ka basta-basta po pwedeng gumawa ng kalokohan. Tapos sa Pilipinas, main problem pa nila is yung parking, di ba? Kasi sa parking ng Pinas, basta may space ka sa may tapat ng bahay mo po, pwede ka nang Dito hindi ganun. Dito merong paid parking, number 1. Number 2 naman is meron dito parang tinatawag nilang katsa parking. Mamaya papakita ko sa inyo. Ano siya parang kanting lote, pero dito pakanting buhangin. Ganyan lang yung traffic dito, luwag yung kalsada, just a normal street. Mamaya papakita ko sa inyo yung highway. Diyan sa atin ang hipot ng daan, tsaka yung overspeeding, underspeeding dito medyo mahigpit sila. Yung speed limit, correct me if I'm wrong, may Pilipinas ata 100 or 120 yung speed limit. Ito naman, tulad nito 80. Yung mga specific na daan, 100, 110, meron namang 120, meron namang 140, meron ngang 160 actually. Hindi ka pwedeng mabagal, mapa-fine ka din. Kung magkano yung fine ng overspeeding, parang ganun din ata sa underspeeding. Ang dahilan nila is magkukos ka ng aksidente sa highway. Ito na yung parang Marcos Highway. Ilang lanes ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na lanes. Mahaba to. Ito yung tinatawag Bin Zayed Road or E311. Ito na yung traffic dito. May mga bumper to bumper din. Paminsan, lalo pag rush hour, hindi naman ata mawawala sa isang bansa yun. Hindi nakaka-stress na parang may sasagi ng side mirror mo. Road rage. Swabe lang magmaneho. Ito pa nga pala. Dito, hindi mo pwedeng drive-in yung iyong sasakyan. May mga sira. Like, for example, di ba, parang di naman sa pang-ano, pero di ba yung mga jeep dyan, parang kaling na ng sabog ng pelikula, nakikita mo pa sa kalsada. Dito naman, bawal naman yung gano'n. Dahil naman nila, magpukos ka ng aksidente sa ibang motorista. Bawa na, walan ka ng gas, tumirik ka, may fine ka rin doon. Dahil naman nila, responsibility mo yun. Wala kang taillight. Mahigpit sila. Actually, alam ko may mga batas din dyan sa Pilipinas, pero ang problema, hindi natututukan. Isa pa palang kagandahan bilang isang car owner dito sa Dubai. Bawa nag-car wash ka. Dito naman, kahit pa paano, yung car wash mo, ang laging makikita mong mga essentials ng mga car owners dito is duster, yung pangtanggal ng mga dust. Ako, parang once a week lang akong mag-car wash. More on dusting lang ang ginagawa ko. Tapos, yung renewal naman ng sasakyan, tulad nung nabanggit ko nung last vlog natin, less than 10 minutes, pwede kang mag-renew ng rehistro, pwede kang mag-renew ng lisensya. So, pagkuha naman ng lisensya, siguro itackle natin sa next vlog. And kung may mga topic kayo o idea kayo na gusto nyo pag-usapan, just comment down below. Ayun lang mga tol, random talks while driving. Kung nakaabot ka sa part na to, maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-LSSC, like, share, subscribe, and comment. Again, it's your boy Jeb. Thank you guys for watching. Goodbye.